Ang relasyon ng magkakapatid ay relasyong nagbibigay buhay sa bawat isa sa pamamagitan ng pag-aalay ng buhay para sa isa't isa, tulad ng ginawa ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Maraming Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang makiramay sa pagkamatay ng kanilang kapatid. Nang mabalitaan ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria na may naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, "Panginoon, kung narito po kayo, hindi sana namatay ang kapatid ko. Subalit alam kong kahit ngayon ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid," sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, "Alam ko pong siya'y mabubuhay sa huling araw." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko?" Sumagot siya, "Opo, Panginoon, naniniwala po akong kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na inaasahang darating sa sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay life-giving. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganon din po, pakishare ang videong ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po'y nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radio Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, sana patuloy kayong sumama sa ating gabi-gabing pagdarasal ng Santo Rosario, Philippine Time at 8:30 p.m. Ganon din po sa mga nagnanais pang humabol para po sa ating pilgrimage sa darating na October sa France at sa Italy. Meron pa pong natitirang ilang slots para kayo ay makasama. Pakipanood po ninyo ang video hanggang sa huli upang sa ganoon ay makita ninyo ang contact details na dapat nyong kausapin if you want to join the pilgrimage. Hindi po ako magkakandak ng pilgrimage next year dahil sobrang dami ng tao sa Europe. Kaya hindi po ako magkakandak ng Marian o any pilgrimage in Europe next year. Jubilee of Hope. Kaya ngayon po ang perfect time to go there para ma-appreciate natin ang magagandang lugar, ang mga sacred places na magandang puntahan sa Europa. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay ating ipinagdiriwang ang kapiestahan ng magkakapatid na Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro. Itong magkakapatid na ito ay malapit sa puso ni Jesus. And every time na siya pupunta sa Jerusalem, palaging dumadaan si Jesus sa bahay ng magkakapatid na ito. Kaya nga, mahal na Jesus ang magkakapatid na ito. At ito'y ngayon ipinagdiriwang natin, maganda ring pagnilayan yung relasyon ng magkakapatid. Narinig po natin sa ating gospel, no? Yung pagkamatay ni Lazaro at dumating si Jesus doon upang ibalik sa buhay itong si Lazaro. Dahil ang pagkawala ni Lazaro sa magkapatid na Maria at Marta ay para bang pagkawala din ng kanilang buhay. And here comes Jesus, the life giver, the resurrection and the life. Ibabalik ni Jesus ang buhay ni Lazaro.
Itinuturo sa atin ni Jesus ang kahalagahan ng life-giving relationships. At alam niyo po, ganyan ang magkakapatid. Ganyan ang magkakaibigan. Ganyan ang isang pamilya. Ito yung relasyon na gusto ng Diyos. Because true relationship is actually rooted on love. Sa pagmamahalan. At naaalala ko ang sabi ng isang philosopher na si Gabriel Marcel. Sabi niya, kapag sinabihan mo raw ang isang tao na I love you, sinasabi mo sa kanya, you will never die. Sa taong nagmamahal, sa taong minamahal, walang kamatayan. Because God is love, and in God, there is no death. Kaya nga, ang buhay natin ay pagmamahal. Sa taong nagmamahal, walang kamatayan. Sa taong minamahal, walang kamatayan. Kaya nga mga kapatid, dumating si Jesus. He is the love that gives life, and the love that will bring us back to life. Kaya napakaganda at napakahalaga maunawaan nating lahat na yung relasyon natin sa Diyos ay kaugnay ng buhay pagmamahal. At ito yung hamon sa ating lahat, that we love each other. Bilang magkakapatid kay Kristo, bilang isang pamilya ng Diyos. And love gives life. Sabi ng Panginoong Jesus, there is no greater love than this, to lay down one's life for one's friends. Kaya nga, ang isang nagmamahal, ay nagbibigay buhay. Si Jesus, labis niyang minamahal si Lazaro. Kaya si Jesus, ibibigay niya ang buhay niya para kay Lazaro. Tayong lahat, ang bawat isa sa atin, ay labis na minamahal ng Diyos. Minamahal ni Jesus. Kaya ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin, para mabuhay tayo. Mga kapatid, pag nilayan natin, kumusta ang ating mga relasyon? Ang ating bang relationship ay life-giving? Nagbibigay buhay ba tayo sa ating kapwa? Nagbibigay buhay ba tayo sa ating mga kaibigan? Yung relasyon natin sa pamilya, nagbibigayan ba tayo ng buhay sa isa't isa? O kumikitil tayo, hinahadlangan natin na mabuhay ng ganap ang bawat isa? Lahat tayo naglalakbay sa fullness of life, sa kaganapan ng buhay. Ito naman yung ating ultimate goal sa buhay na ito, fullness of life. At posible lamang yung fullness of life kung tayo ay nagbibigayan ng buhay sa isa't isa. We cannot attain that fullness of life alone. We can only attain that fullness of life together as brothers and sisters, as a family, as a community. Ito yung itinuturo sa atin ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang malalim na relasyon sa magkakapatid na Maria, Marta at Lazaro. Ang turing ni Jesus sa kanila ay hindi lang mga kaibigan, kundi mga kapatid at kapamilya. At ganoon din naman ang turing ng magkakapatid na ito kay Jesus. Sana po sa buhay na ito, makatagpo tayo ng Jesus at makatagpo rin tayo ng Marta, Maria at Lazaro sa buhay natin. Yung totoong kaibigan, totoong kapatid, totoong kapamilya. Hindi man kadugo, pero sa pag-ibig ay katumbas ng pagiging pamilya, kapatid at tunay na kaibigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat sa pagmamahal mo. Sa pagmamahal na namamalas at nararanasan namin sa aming mga kapatid, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kapamilya. Nawa, kami ay maging tunay na pamilya mo, tunay na mga kapatid mo sa pamamagitan ng aming malalim na pagmamahal sa isa't isa. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng aking mga followers sa Word of the Day, ang atin pong simbahan ay magdiriwang ng taon ng Hubileo sa susunod na taon, 2025, na tatawaging Jubilee of Hope.
At bilang paghahanda po dito, ako po ay nagtakda ng isang espesyal na pilgrimage sa taong ito. Maliban sa pagbisita sa mga kilalang syudad sa Europa tulad ng Paris at Lyon sa bansang France, sa Rome, Milan, sa Venice, sa Florence, Pisa at Assisi sa bansang Italia, ang pilgrimage na ito ay may natatanging katangian. Bibisitahin po natin ang ilang mga Marian shrines tulad ng Our Lady of Miraculous Medal at ang Our Lady of La Salette sa France. Gayun din, ang Holy Face of Jesus of Manopello at ang Eucharistic Miracle sa Lanciano, Italy ay atin ring mabibisita. Hindi lang po iyon, magkakaroon din po tayo ng pagkakataong makita ang mga incorrupt bodies ng mga santo tulad ni na Saint Padre Pio, Saint Catherine Labouré, Saint Vincent de Paul, Saint Bernadette Soubirous, Saint John Vianney, Saint John Bosco, Saint Clare of Assisi, Saint Lucy, at marami pang iba. Magkakaroon din tayo ng pagkakataong mabisita ang 4 na basilika sa Roma at ang ilang mga historical at itinuturing na wonders of the world tulad ng Eiffel Tower, Leaning Tower of Pisa, ang Colosseum at marami pang iba. Kung kayo po ay interesadong makasama ako sa espesyal na pilgrimage na ito, maaari po kayong tumawag o mag-text o mag-email sa mga sumusunod na contact details na nakikita nyo sa screen. First come, first serve basis lamang po ito. Kaya kung kayo interesado, huwag kayong mag-atubiling mag-contact sa amin. Maraming salamat po.